Sa video ngayon, tayo'y mag-explore sa isang $200 milyong na water park resort sa China. Mayroon tayong kaunting sitwasyon dito. May silang manggagawa na nagpipinta sa lugar. Tinatalakay natin kung ano ang natira sa abandonadong water park. Sa aming pagkakagulat, may ilang bagay pa ring naiwan. Hindi ito masakit, isang lagok lang. Hindi ko na yata ako nasa China. Tignan ang laki ng hotel na ito. Pero alam mo, ngayon na naisip ko, parang hindi ko natapos ang construction dito. Ang dating paraiso para sa mga turista ngayon ay naging pugad ng urban exploration. Ang magkaabandonadong resort na kilala bilang St. Mark Holiday Hotel ay isang pagsasama ng elegansyang Europeo at modernong karangyaan. Noong 2015 binuhay ito ng isang grupo ng mga visionaryong investor na naglagay ng 200 milyon para sa paglikha nito. Nakapaloob sa pagitan ng mariringal na mga bundok at kumikinang na dagat, ang nakatagong hiyas na ito ay ilang oras lamang na biyahe mula sa mga maingay na mga lungsod tulad ng Shanghai, Suzhou o Hangzhou na ginagawa itong perpektong lugar para magpahinga. Pangarap na natupad para sa mga biyaherong naghahanap ng kakaibang paglalakbay. Ang network ng resort ng mga likulikong waterways at makukulay na mga bahay ay lumilikha ng isang kaakit-akit na eksena na nagbibigay sa kanya ng palayaw na Little Venice. Noong 2020, ang pandemya ng coronavirus disease ay tumama sa mundo at ang mga plano sa pagtatayo ng resort ay biglaang natigil. Tanging ang hotel lamang ang aktibo na nag-aalok sa mga lokal na bisita ng pagkakataon na maranasan ang 5-star na pamamalagi sa abot-kayang presyo habang ang iba pang gusali ay nanatiling hindi natapos. Sa 2023 may magandang kinabukasan ang resort. May mga plano na itinuloy para matapos ang proyekto na pansamantalang isinantabi. Ang pangarap na gawing ganap na paraiso, ang malikhaing tanawin na ito ay muling sisiklab, nagbibigay ng di malilimutang karanasan sa mga naghahanap ng kagandahan ng bundok at lawa, ngunit sa ngayon, ito ay nananatiling paraiso ng mga tagalakbay sa syudad. Ano ang nangyayari ngayon? Rowan Pham at maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka dito, ako si Steve Ronin at nagpupunta ako sa mga epic na adventure. Sa Asia series na ito, nandito ako sa China, kasama sina Burbex at Got Sensory. Kung naaalala ninyo, huling pumunta ako sa China, nag-explore ako kasama si Burbex, kaya masaya lang na magkita muli pagkalipas ng 5 taon, mga kaibigan. Nakakatawa at nakakaloka na hawak niya ang isa sa aking mga laptop sa loob ng 5 taon bago ito bumalik. Pero sa kabila nito, nandito tayo ngayon sa malaking abandonadong resort na ito. Itinayo ang lugar na ito noong 2008. Maraming kilalang tao ang bumibisita rito. Na-stress si Malky ang naitulong sa pag-promote ng lugar pero pagkatapos ay bumaba ang ekonomiya. Nawalan sila ng negosyo at dahil medyo nasa gitna sila ng wala, hindi sila nakakakuha ng maraming bisita. Pero talagang napabayaan ito ngayon. Maghahanap tayo ng mga hotel at bibisita sa ilang katangi-tanging lugar tulad ng water park. Meron silang malaking water park dito. Titingnan natin yon. Yung lugar na ito ay the European style, kaya talagang cool. Meron pa na nga silang replica or parang mini version ng Florence Cathedral. Kaya sana'y ma-excite kayo sa ating paglalakbay ngayon. Siguraduhin bisitahin ng aking mga kaibigan. Ang kanilang mga link ay makikita sa ibaba sa description. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako naririto. And mga kaibigan, pakipindot ang like button at i-share ang video at magkomento sa ibaba kung saan kayo galing. Lalo na kung kayo ay mula sa China na nanonood. Gusto ko lang nabatiin ako ng aking mga manonood na Chinese kung ano ang maganda kong nagawa. Maganda. Yan lang. Salamat. Meron tayong kaunting sitwasyon dito. May ilang manggagawa na nagpipinta sa lugar. Parang pinipinta nila ang pool ng Balyena. Baka ibalik nila ito. Wow. Talagang nakakasuka yan. Ngayon sana hindi nila tayo palayasin.
Hahayaan kong ikaw ang magsalita ng lahat, Bryn. Sa tingin ko makakarating tayo sa water park dito. Dito dati ang opisina ng ticket. Sinusubukan pa rin nating malaman kung paano makakarating sa water park. Naglalakad lang kami sa ilalim ng lupa na paradahan. Nagtataka ako kung ilang tao ang dumating dito nung ito'y nasa Rurok. Nakagagay ko ito ang magtatakda kung makakapasok tayo o hindi. Ang maraming manonood ang maaring nagtataka. Sa totoo lang, lumakad ka patungo dito na parang 130 cm ang taas. Sige, handa na. Maraming manonood ang maaaring nagtataka kung gaano kataas si Steve Rowland. Maaaring makumpirma na ito ay 131 sentimetro. Palagay ko bago pumasok, kailangan nilang tiyakin na sapat ang taas mo para makasakay sa mga rides. Kung lampas ka sa 150 sentimetro, At ikaw ay, magbayad sa ibaba para makakuha ng diskwento. mabuti na lang may kaibigan tayo dito na tagasalin. Ang taas ko kay 135 ang singit. Sige, tayo na ba ay alis? Hoy, tingnan mo ito. Impormasyon ng water park. Meron pa itong mga pagsasalin sa Ingles. Yun ay maginhawa. Ito ang isa sa mga unang-unang mga pool na iyong masasalubong. Parang ito ay mas inilaan para sa mga bata at direktang katabi nito ay ang gusaling ito. Nasa tingin ko ay parang isang food court. May ilang mga pato doon. Nataya ko ay parang nagbubuga ng tubig sa unang tingin. Akala ko parang si Donald Duck. Oo, tingnan mo ang bahay na yon. May ilang talagang cool na mga estatwa doon. Sa tingin ko dito ay parang isang guest house na pwedeng irenta ng mga tao. Parang nasa Star Wars ako. Ang estatwa ay medyo katulad ni Leia. May katulad na estilo ng buhok pero mukhang nakuha nila ito sa kulturang Chino. Halika't pumasok na tayo. Oh wow, sige. Mukhang ito ay isang maliit na lugar na pangkainan. Mukhang nagbebenta rin sila ng mga inumin. Meron silang malaking bilog na mesa na talagang popular dito sa China. Mesa ng mahjong. Oo, merong isang popular na laro ng pagsusugal na tinatawag na mahjong. At ito ang isa sa mga mesa. Hindi pa ako nakakapaglaro ng mahjong, kaya ano ang mahjong? Ang mahjong ay orihinal na isang imperial na laro ito ay isang palasyo, kaya ang Manchu na parang ang emperador sila ang naglalaro nito sa palasyo. Pero pagkatapos ng pagbagsak ng sistema ng imperial at pagkakalas ng komunismo, ang mahjong ay naging at ngayon makikita mo ito saan mang lugar at sa China. Hindi ka talaga dapat magsugal, pero ang paglalaro ng mahjong, apat na magkakaibigan na magkasama na naglalaro ng mahjong, madalas nilang laruin ito para sa pera, lalo na ang mga matatanda tulad sa aking kapitbahayan. Maraming matatanda at bawat gabi maririnig mo ang tunog na ito. Yan ang tunog ng mahjong. Sige. Gusto kong subukan itong laruin habang nandito ako sa China. Kailangan mo ng 4 na tao. Huwag kang maglaro kasama ang mga lola dahil palagi silang nananalo. Ngayon talagang gusto ko na ang mga bilog na mesa dahil hindi mo na kailangang abutin ang kabilang dulo ng mesa. Maaari mo lamang itong ikutin at kunin ang iyong pagkain habang dumadating ito at bam, kumakain ka na ng iyong paboritong pagkain at simboliko na pantay-pantay ang lahat sa bilog na mesa. Alam mo, may mas malalim na kahulugan. Dito, may natirang alak pa rito. Susubukan mo ba ang ilan? Hindi, sa tingin ko ikaw na lang bro. Ibig sabihin ginawa mo ito sa huling video. Baka gusto mo rin subukan uminom dito sa video na ito oh. Peke yan. Hindi totoong Johnny Walker yan. Kulay tubig lang yan. Hindi ako iinom ng kahit alin dito. Sige. Pero may naiwang bote ng Baijiu dito. Ito ay parang alak na gawa sa bigas ng mga Chino. Sige. Yan ay 50% alcohol. Wow, 50. Kailangan kong magmaneho iyan ay marami. Baka makainom ka ng konti, hindi masasaktan sa isang lagok lang. Ito ay isang tagbigay kakayahan. Pero hintay ako. Sasabihin ko sana bago. Bago ka uminom, siguraduhin mo na pinindot mo ang pindutan ng thumbs up. Oo. Oo, bago ako tumama, siguraduhin mo na sinira mo ang pindutan ng thumbs up. Salamat, Bryn, at siguraduhin na pindutin ang subscribe. At suriin din ang kanyang channel. Ginagawa niya ito lahat para sa inyong mga kaibigan. At gusto rin niya yon. Alam mo, mabuhay. Oo, yan ay... Ang unang beses ko makitang iluwa mo ang alak. Alam mo, amoy mo ito. Wow, amoy ito. Parang gamot. Dapat ito'y nakakasama ng loob. Medyo nagpapakipot ang aking mga labi. Kunti lang pakiramdam ko ay nauuhaw ako. Dapat ba itong lasahin ng ganito? Dapat mas masama ang lasa nito.
At tingnan mo ito sa isang punto, meron ka pang karaoke, baka ito ay inupahan bilang isang guest house or baka meron kang ganong option. Pero mukhang cafe rin ito. Parang magandang lugar para lamang kumuha ng inumin o kape at mag-relax. Tingnan mo, meron pa tayong malaking screen na TV dito. Oh wow, tingnan mo ito. Hindi ito isang libro. Ito ay talagang ginawa para sa mga tissue at ito ay paalam sa mga armas at nawala sa hangin. Pinudburan ito ng tubig para tumakbo dito ng basang-basa. O astig, o meron lang. Na Alamin kung paano makakarating doon nang hindi nababasa ang paa. sa tingin ko tama ako ngayon dito yung lugar ng food court dati. Ang sarap siguro ng ice cream ngayon Sa tingin ko, ito yung ilan sa mga pagkain na siniserve dito. Parang pakiramdam ko nasa circus ako. Ano ba ito? Kaya naging napaka-popular ang estilo ng pagkain ito sa mga street stalls at maging sa mga 7-Eleven. At parang sa ilalim tinitingnan itong malaking taba ng sabaw at magkakaroon ng mga maliliit na tusok-tusok na lumalabas na may parang Seryoso? Guangdong, na ibig sabihin ay napakalaki sa tingin ko. Ito'y parang isang estilo ng pagkain ng mga Hapones. Ito'y iba't ibang lasa. Mayroong tulad ng estilo ng Hong Kong na bola ng isda. Labanos, ito ay bola ng tofu na may lasa ng isda. Ito ay matamis. Ngunit hindi ito ay isang uri ng isda. Hindi ko alam kung anong isda. Mahal niya ang mga bola. Maraming mga bagay dito na hindi pamilyar sa akin. Maganda sana dalhin ito para matulungan akong matuto. Para sa mga manonood na Chino ng Ronin, ipaalam sa akin ang mga pagkain kukunin nyo mula rito. Papasok ka lang at makikita mo itong tangke ng isda. Malalaman mo kung sariwa ang isda na kakainin nila kapag kinuha nila ito para lutuin. Mayroon ding mga net. Marahil isa itong masayang paraan para makuha ang pagkain. Yan ang itsura. Parang pusit. Ito'y Bullfrog. bullfrog. Kakainin mo ba ang isang palaka? Hindi ko yata kakainin. Nakatikim na ako ng palaka dati at hindi ako naging fan nito. May ilang bagay akong nakikilala. Sa tingin ko ito ay isang lutuing hapon o katsu o kung ano man. Parang breaded pork o pork chop, salmon. Ibig sabihin, mahal ko ang pagkaing Chino. Ito ay isa sa aking mga paboritong kainin. Pero marami pa akong kailangang subukan. Malamang nalaktawan ko ang karne ng palaka. Ito na ang huling bahagi, kaya sa tingin ko oras na para lumabas tayo sa restaurant. Tuklasin pa ang kaunti sa water park. Oo, maraming ingay. Nakikita ko ang mga manggagawa mula dito. Ginagamit nila ang pressure wash ngayon. Baka buksan nila itong lugar kapag tag-init. Talagang pinipinturahan nila ang lugar. Naamoy mo ang pintura. Napakalakas ng amoy. Medyo mukhang balyena mula sa Pinocchio. May mga water guns dito na akala ko ay magagalaw mo para makapag-squirt ng tubig. Ngunit hindi pala. Sana aktibo pa rin ang lugar na ito. Kahit may mga manggagawa dito, hindi sila nababahala sa atin. Hindi tayo gumagawa ng masama at hanggat magalang tayo, hindi sila mag-aalala. Ito ang mapa ng buong theme park. Hindi. Ito ay magtatapos na. Oo, sinabi niya na ito ay nagsara isang taon bago kumain at ito ay muling magbubukas. Pumunta ako kay Papa, bakit naging default? Hindi Uli. Isa, okay ba? Okay, pwede ba? Pwede, salamat. Maglalakad lang kami sa paligid. Sinabi na huwag pumasok. Makakatapak kami sa isang bagay sa pader. Oo, makikita natin ang ilang mababait na tao. Hindi naman sa ayaw nila tayong nandito. Mas tungkol ito sa ating kaligtasan dahil nagtatrabaho sila sa lugar at medyo natatakot sila na baka kasuhan sila ng isang tao kung masasaktan dito na nauunawaan natin. Pero sinabi niya na pwede lang tayong maglakad-lakad at tignan ng lahat mula sa malayo na gagawin naman natin iyon. Sa ngayon, ang aking karanasan sa paggalugad sa China ay naging talagang maganda at ligtas. Mas ligtas pa kaysa sa ibang bansa. Manatili sa loob ng mga hangganan ng kaligtasan. Hindi sila masyadong nag-aalala dahil hindi kami gagawa ng mga bagay tulad ng pag-akyat sa mga gusali. Kaya hindi kami kailanman magiging okay. Oo, hindi kami aakyat sa tubig na yun. Hindi may iba pang pasukan pero makikita mo silang nagtatrabaho. Sinusubukan nilang ihanda ang lugar na ito para sa susunod na taon. Napakakulay na parke. Mahal ko ang tema dito. Parang mukhang Neptune talaga. Sa tingin ko, ito ay ang Diyos ng dagat. Ang mga estatwa ay sobrang kakaiba sa mga gusaling ito. Sige lahat, kaya medyo pinalayas kami. Alam mo, yung mga taong may-ari lumapit sa amin.
At ayaw nila na nandoon kami. Pero halos nakita na namin ang lahat ng meron sa lugar na ito. Kaya talagang masaya ako tungkol doon. At lahat ng iba pang alam mo mga sakay na ipakita ko sa inyo gamit ang drone shot. At nakakuha rin ako ng mga larawan gamit ang drone shot. Kaya hindi ako masyadong nababahala. Tungkol dito, medyo malakas na ang hangin ngayon. Bagaman sa tingin ko babalik na kami sa kotse. Ngayon, titingnan din namin ang paligid habang ginagawa namin iyon. Oh, mukhang lumalabas kami mismo sa entrance dito. Yun ang lahat ng ticket booths. Makikita mo ang pangalan ng water park na ito. Ang Nine Dragon Water Park. At sa tingin ko, tinatawag din itong Nine Dragon Resort. Pero sinabi sa amin na isinara ang water park na ito 1 taon bago nangyari ang COVID. At ngayon taon sinusubukan nilang ayusin ito at muling bubuksan ang lugar na ito sa katapusan ng Hunyo hanggang Setyembre. Kung ikaw ay nasa lugar na ito, tiyak na dumaan sa water park. Mga kaibigan, nakarating na kami dito. Tingnan ninyo itong malaking dragon slide. Malamang ang paborito kong sakyan dito. Kung pupunta ako dito, mukhang sobrang wild. Kaya sa tabi namin ay isang karagatan at sinabi sa amin ng isa sa mga gwardiya o mga taong nagtatrabaho dito na mayroong malaking alon sa isang punto na lumampas sa mga bundok at bumagsak sa water park na ito at medyo binaha ito at nasira rin ito. Kaya iyon ang dahilan kung bakit alam mo makikita mo ang ilang kalawang malamang dahil doon pero pati na rin ito. Ang lugar na ito ay matagal nang iniwan, ngunit ang vibe ay sobrang chill dito. Kakarating lang namin sa Florence Cathedral. Ibig kong sabihin parang miniaturang versyon nito. Hindi ito kasing laki ng tunay na isa. Mukhang sira na ito. Makikita mo pa nga ang mga bitak doon. Ang ganda nito, ikaw ay Italiano, kaya paano nagtutugma ang arkitektura dito sa inyong tahanan? Tulad ng sinabi ko, hindi ako makapagbigay ng komento sa effort o lahat. Sige, simulan na natin. Ang loob ngayon. Sana ito'y magbukas. Ito. Talagang kahanga-hanga ito. Sobrang nagustuhan ko ang kisame. Hindi pa ako nakapunta sa Katedral ng Florence. Pero marahil ay kahawig nito. Maaari mo ba kami magkumpirma sa seksyon ng mga komento? Dapat itong magandang lugar para sa kasal. And tingnan mo ang krus na yan. Parang inayos na ito para sa isang larawan. Hindi ko sa tingin ito ay talagang mukhang ganyan nung unang itinayo ito. Ang mga pinto dito ay may ilang mansyadong salamin sa itaas. Isang napakatahimik na lugar. Gusto ko kung paano tayo napapalibutan ng tubig ngayon. No film bright of sa Bopong's Quartz sa Skibboleth First. Subalit talagang walang laman ng mga ito. Mukhang may nag-apoy dito. Sa tingin ko, doon yung banyo na ayaw kong pasukin. Pero may paraan tayo na maaari nating... Sa tingin ko, maaari tayong umakyat sa ikalawang palapag. Sige, natagpuan ko na ang hagdanan. Medyo marami tayong hakbang na kailangang gawin. Diyos ko, gaano ito kataas. Malapit na tayo. Ako. Maganda ang ginawa nila sa railing. Maraming magagandang detalye. Parang isang lookout tower dito sa taas. Ito ang malapitang tingin sa dome. Mukhang eksaktong katulad nito. Medyo kamukha talaga ng dome, pero syempre, mas maliit. Kaya ito mukhang isang tunay na simbahan para sa kasal, di ba? Pero hindi ito peke lang ito para sa mga larawan ng kasal. Kaya sa China, nagpaparehistro ka sa opisina ng kasal. Pero wala talagang maraming seremonya. Baka meron kang tulad ng pulang damit. Kaya meron silang mga pekeng kasal na may estilo ng kanluran kung saan sila pumapasok. Alam mo yung babae, suot ang puting damit.
lalaki suot ang tuksedo, at iba pa. Oh, At nag-eempleyo pa sila. Alam mo yung baka isang puting aktor para maging pare at iba pa. para lamang sa tema nito, Kukuha sila ng mga larawan na may kaugnayan sa tema at isasabit sa bahay hanggang maghiwalay o mamatay sila. kawili-wili na ginagawa nila ito dito. Dahil sa pinanggalingan ko sa Amerika, sa tingin ko walang magtatangkang magkaroon ng kasal na may temang Chino. Alam mo ba? Hindi talaga. At sa katunayan, makikita mo na may mga silid-bihisan sa paligid ng Likod na may... mga salamin para sa makeup at iba pa. Hindi ako sigurado kung makakakuha sila ng mga taong simbahan na pumunta rito. Pero maganda ang kanilang nagawa. Maganda ang kanilang nagawa. Pakiramdam ko totoo ang lahat. Tingnan mo ang kandelabra, parang malapit na itong bumagsak sa akin. Nakakuha ka ba ng larawan nito mula sa bubungan gaya ng sa labas ng bintana? Oo, ginawa ko. Oo, nakita ko ang kuba. Kaya sabihin natin, tignan natin ang mga gusaling ito. Maganda maglakad dito. May mga bulaklak, may mga bubuyog. Sigurado na napakaganda lang na pumunta sa hotel na ito. Pakiramdam ay napakadakila at marangya. Yan ang bagay sa China. Ginagawa nilang malaki ang kanilang mga lugar. Parang merong maliit na pantalan dito. Hindi ko nga maramdaman na nasa China ako. Pakiramdam ko ay nasa totoo. Pakiramdam ko talaga ay nasa Europa ako. Malamang ay nakakuha ka ng bangka sa mga pantalan na ito dati. Marahil ay nakasakay ka na ng bangka sa mga pantalang ito. Mukhang may tunay na pantalan doon. Aktibo pa ito. O kahanga-hanga ito. Ibig kong sabihin, tingnan mo kung gaano kalaki ito. Tingnan mo kung gaano kalaki ang hotel na ito. Halos pakiramdam ko ay parang Disney Resort. Sa tingin ko, ito ay magdadala sa atin sa ilan sa mga kwarto. Pero alam mo ngayon na naiisip ko ito hindi ko sa tingin na natapos nila ang construction dito. Ay naglalakad lamang tayo sa layout at pundasyon ng lugar na ito. May basura kahit saan dito. Posibleng mula sa mga squatter ang pugad ng ibon sa labas mismo ng bintana. Nais kong marating ang tuktok, bakante ang lahat ng silid. Kailangan kong huminga ng malalim. Iyon ay mahabang hagdanan. Nakakaloka para sa akin na hindi ito kailanman ginamit. Napakagandang tanawin mula rito sa taas. Ang camera ay nasa loob lang nito kanina. Sige, papasok na ako kasama ninyo. Hindi pwede. Sige, papasok na tayo. Nakahanap na sila ng paraan makapasok bago tayo. Tara at maghanap ng magandang tanawin dito. Bago tayo pumasok, ipapakita ko sa iyo ang magandang tanawin ng gusali. Tingnan mo, may mga lumang sign dito. May mga Koreanong pagkain at masahe na maaaring gawin dito. Maganda rin ang anggulo ng cathedral na ito. Ang lugar na ito ay may sariling vibe. Nasa likod ako ng hotel. Papasok na tayo sa loob sa 1 minuto pero sana nagustuhan ninyo ang video hanggang ngayon. Kung nagustuhan mo, i-like at ibahagi ang video sa isang kaibigan o pamilya. Kumuha rin ako ng maraming larawan kaya gusto mo silang tingnan sa aking Instagram sa Steve Ronan. Talagang nasa likod kami ng hotel na talagang nakakalungkot makita ang kalagayan nito. Isang hotel na ganito sa Amerika ay malamang na napakamahal. Subukang hanapin ang isang paraan. Ngayon, ano ba ito? Napakalaki dito, ang pundasyon ay gawa sa konkreto. Mukhang lahat ay naalis sa loob. Mukhang ibinara nila ang lumang pasukan. Iniisip ko lang kung gaano kagrande ang itsura ng lugar na ito noong araw. Alam mo, malamang may lobby dito sa baba at ang hagdan ay malamang na napakagrande tingnan noon. Di ko alam kung saan nagpunta mga kaibigan ko. Pumasok sila dito. Nandito sila sa kung saan. Ako, hindi ako makapaniwala na ganito itsura. Ibig kong sabihin, hindi naman ganun katanda ang lugar na ito. Hindi ko talaga maatim na isipin na ito'y parang isang walang lamang kabibi. Nagtataka kung ano ang nandito.
Ay, Diyos ko, ito pala ang harapang pintuan? Ay, gusto ko ito. Kaya, ito pala ang daanan ng sasakyan. Ikot ka lang. Tingnan mo ang mga estatwa dito. Napakang Europeo. Tiyak habang sila ay naglalakad dito, may mga fountain siyang nagpapalabas ng tubig. Ito ay talagang kahanga-hanga. Gusto ko ang harap ng hotel at doon sa malayo makikita mo ang water park. Doon tayo susunod na tatalakayin. Patuloy na naging mas maganda at mas maganda. Kamangha-mangha na sinasabi mo na dapat may maraming tao na pumunta dito sa isang punto dahil sa dami ng mga paradahan. Oh, pawis na ako. Bigla na lang akong pinagpapawisan. Pero tapos na kami sa pag-check sa bahaging ito ng resort. Pero habang nagpapalipad ako ng drone, nakita ko ang ilang mansions na mukhang abandoned, malapit sa kanto, kaya pupunta kami doon. Ngayon, ito pala ang aming kotse. Kotse ito ni Brent, isang Chinese brand. Kaya medyo iniisip namin na abandoned din ng mga gusaling ito, mukha silang mansions. O pwede ba kami? Parang medyo harang ito, mukhang parte ito ng resort na... Sa tingin ko, ito'y ang likurang pader kung saan tayo nagtatrabaho. Hindi ito. Hindi ito isang buong ibang lugar ito. Buong pasilyo. Nakikita mo ba tulad sa mode na ito dito at ikaw ang magiging ikaw, tapos wala doon, ibig sabihin wala doon seguridad, pwede tayong magtingin ulit. Saan ang mga posporo bagaman itong mga ito, itong mga gusali dito, Inisip namin ang mga iyon, ngunit na-miss din namin. Hintay, meron note din na ito. Kung patuloy tayong magmamaneho pababa, makakarating din tayo sa kanila. Okay, puntahan muna natin yung mga iyon. At saka natin ito titingnan pagkatapos. Nung nilipad ko ang drone, nakita ko na may mga nakaparadang kotse dito. Maaring hindi ito ganap na iniwan. Ayun, wasak ang bintana na yon. Isla ng Caesar. Isla ng Caesar. Sana makapasok tayo doon. Astig yan, ilan sa mga ito ay iniwan na. Yan na yon. Sige, lahat tayo, kaya tumigil lang kami dito. Tingnan mo yan, ang buong lugar ay may temang Julius Caesar. Grabe naman. Tara tingnan natin. Isa sa kanila. Gusto kong makita kung ito'y sapat na maganda para maidokumento. Ano ba yan? Maraming kalat dito. Ito ba'y parang isang patio? Talagang sinukuan na nila ang lugar na ito, ha? Mukhang walang nakatira dito at tingnan mo ang tanawin sa likod. May ilog na dumadaloy. Sigurado ako na ang halaga ng mansyon na ito ay malaki. Malayo pa ito sa syudad, kaya baka mas mura ito kaysa sa karaniwan. May pribadong bangka sila na itinatambak dito. Oo, hindi ito. Ikaw ang meron. Sarili mong maliit na pantalan dito para sa iyong bangka. Ito pero maganda. At tingnan mo ang pool dito. Ito ay malamang na ang jacuzzi o hot tub talaga. Gusto ko magkaroon ng lugar na ganito. Sayang lang talaga na ito ay nasasayang. Tingnan mo yan ikaw. Okay, grabe. May random na butas lang doon. Tingnan mo ito. May estatwa. Akala ko si Adam. At may ahas na parang tinatapakan niya. Parang nilikha ang lugar na ito bilang tagapagbantay ng Eden. Mayroon lang tayong 1 oras at kalahating liwanag ng araw, kaya baka kailangan kong bumalik dito at idokumento ang munting komunidad na ito. Nakakaloka, ibig kong sabihin, parang katulad ng arkitektura ng isang resort. Katatapos lang natin mag-explore ng resort at sa palagay ko, ang may-ari nito ang lumikha sa munting komunidad na ito. Isang kalye lang ito ng mga mansyon na bukas ang mga gate, kaya literal na pwede nating silipin ang bawat isa. Mahigit 10 ang mga ito. Kaya gusto kong bumalik dito. Mga kaibigan, bisitahin si Senzuri at Burbex. Ang mga link ay nasa description.
Marami pa tayong tuklasin na kahanga-hangang lugar. Kaya muli ninyong makikita sila. Komento kung nais ninyong idokumento ko ang lugar na ito. Ipataas natin ang video na ito ng higit sa 10,000 like at babalik ako dito dahil malapit lang sa theme park. Gusto kong ipakita sa inyo ang mga mansyon na ito. Kaya syempre, alam mo na, i-like at i-share ang video. Halika na! Gusto kong mag-film at tuklasin ang lugar na to. Hanggang sa susunod mga kaibigan, mahalin ninyo ang inyong kalayaan at makikita ulit tayo sa ating mga bagong abentura. Kapayapaan at salamat sa panonood. Meron tayong kaunting sitwasyon dito. May ilang manggagawa na nagpipinta sa lugar. Hindi masakit, isang labok lang. Tingnan mo kung gaano kalaki ito. Ang laki ng hotel na to, pero ngayon na naiisip ko, parang di yata natapos ang construction dito.